tuloy-tuloy po natin papanoorin yung laban ni Magnus Carlsen, and right now, round number 9 na. Kalaban niya po si Grandmaster Subov Alexander ng Ukraine. Naku po, taas ng rating, 3,064. At ayan na nga po, E4 naman ang tinira ni Magnus ngayon. Oh, sabay G3 lang, Kinonatski lang. Grabe naman talaga si Magnus, no? Anong opening to? French variation na Sicilian, pero ang weird eh. Parang Kia pa rin to. Kia pa rin. So, Kia pa rin, H3. O, napunta sa Gedli. Grabe. Ikot-ikot yung kabayo. Nakakarami tira na yan, ha? Teka lang, bilangin ko lang. 1, 2, 3, 4, 5 tira. Out of 6 moves, 5 beses tinira yung kabayo. 7 pala. Grabing opening yun, ha. Tingnan natin mamaya yun, ang weird ng knight move. Pero Magnus, ayan, tamang development lang. Kinuha na po yung kita by playing D4. Bilis tumira ni Subov, ha. Kinain ni Magnus ng kabayo para mabuksan itong bishop. May control sa yung diagonal. Kaya tingin ko mapipilitan yan. Malamang sisibakin yan. Hindi ko lang alam kung ano yung pang sisibak niya sa dalawa. Pero most likely, kakapturein yan. Nag-iisip, yun ang pinang-capture, yung nasa C, sabay kinaslingan lang, no? Kinaslingan lang, na-develop lang si Magnus, nag-rook move. Bakit? Gustong ilabas ito para hindi makapture ng libre. So, nag-rook E1 lang din, open file lang, ito pong si Magnus dito, binip, yun pala ang gustong gawin, no? Bini-5, matapang, pero dini-5 naman ni Magnus. Ang tanong, susundutin ba? Kasi parang sabayan ng sundot to eh. Sabayan ng sundot. Hindi, ini-5 lang, sinara lang po. According sa engine evaluation, slightly better on white, pero hindi pa ganun kalaki yung kalamangan. Slightly better, kinapture lang. Binawi at bumaliktad. Biglang naging okay at bumaliktad na naman. Ewan ko bakit mali yung mga yun. Mamaya, re-reviewin po natin. Pero obviously, dinidepend po yung A7 pawn. Kaya tinulak. Tumalo naman si Magnus dito to hit the bishop on D6 na napaatras. Tingin ko later na knight D6 yan. Yan siguro plano niya. No? Tingnan natin. Yung bishop, paano i-develop? Hindi mailabas dahil may hataw dito eh. Kaya nga, G4. Oy, di magna-knight nga dito, di ba? Knight D4 pala pwede, ha? Teka lang mga sir. Anong nangyayari dito? Napakaganda doon na G4 na tira ni Magnus. Nag-knight D6 na nga. Tulad ng sinabi ko kanina. Pero hindi ka capturein yan. Pag kinapture, masyadong madali. Siguro dito po yan. Threat dito, may threat pa sa E5. At yun na nga po ang ginawa ni Magnus dito. Ang tanong after queen dito, anong gagawin? Threatening the bishop, or the knight, bishop tuloy, while defending the pawn. And once you defend that knight, maybe itulak mo or, I don't know, paano ba ganon? Hindi ko sure eh. Ano kayang gagawin dito ni Magnus? Ano munang gagawin ng item? Grabe naman yan. Tira sa Gedli. Ang pinawalan. Sabi niya, it's all yours baby, kainin mo na to. Wala akong pakils. Binigay lang sabi ni Magnus po yan kainin ko talaga yan. Wala ka pa na pakilas ha. Wala ka pakialam dyan ha. Kainin ko yan. Kinain na nga, and it seems like tinira ni Magnus yung number 1 engine move dahil goods daw ito yung plano. Ayun. Kaso may ganito hindi matuloy. May ganito pala Ayan, dipensado. Kasi may turo pala. Hindi, yung pala plano niya, yun lang. Na-realize hindi pala pwede. Kaya, ayan, nag-rook na lang doon. Inatake yung kabayo na patras at 1 point up na si Magnus. Lamang na naman. Pati sa oras, lamang pa rin. Hanip kang Magnus ka. Puro ka na lang panalo. Counter play by flying F5. Binibiyak po yung king side. Binibiyak yung queen side, no? Anong gagawin ngayon? Hindi natin alam, pero lamang daw si Magnus according sa engine evaluation as of the moment. Napapaisip siya kasi medyo alanganin din yung posisyon dahil nabuksan niya, binigay! Libre yan! Nabawi yung pawn! Binigay ni Magnus yun! Anyari?
Nakabahan din si Magnus na buksan yung F-file dahil may counterplay at naging equal pa nga, pero okay lang kay Magnus yung mga ganyang equal kahit nga lamang pa kalaban. Magnus na yan eh. Anyway, nag-queen E2. So ano ang kasunod na gagawin ng black dito? Tingnan natin. Very close to equal ang posisyon, pero yung oras lamang ng 16 seconds mahigit. Si Magnus umatras yung Reyna, inaatake yung Torre, depensado naman yan. Nag-F4 lang, solid na solid ang datingan. Alright? Nag-H3, tamang pasingaw. Equal pa rin ang evaluation ng engine dito. Mabilis naman nag-king move si Magnus. Nag-king moveman lang pareho. Nag-king moveman lang pareho. Hindi din makagalaw yung bishop eh, no? Pag gumalaw yung bishop, like dito, gaganon. Pag gumalaw dito, bagsak to. O, lilipat siguro ng pwesto. Baka umatake dito. Tingnan natin kung anong gagawin dito ni Magnus, sir. Dito pala. Ayan, dyan siya mananalasa. Tas gaganon. O, nag-rock dito. O, anong threat niyan? Depensado naman yan ah. Sok pa rin. Pasok. Pasok. Ay, alam ko yung threat niya ito, guys. Para pag in-capture mo, no, may mga ganun tas threat to. Baka yan yung plano. Tingnan natin. Tingnan natin. Ah, meron pa ito. Ayan, no. Oh, grabe. Hindi makatira si Magnus, ah. Lumamang na ng 20 seconds mahigit si Alexander. Hindi na makatira si Magnus dito, guys. Hindi po siya makatira. By the way, may threat pala ito, oh. Pwede din kainin, oh. At nag-rook na lang doon. Pinalit, ha. May capture pala sa night task capture dito. Yung pala yung pinaka-threat nun. Hindi ko agad nakita. Huntok na. Oh, rook F6. Gaganon. Pero lamang daw po dito ang puti bigla, ha. Umatras lang. Gaganito din. Or at least, pwedeng tumalon yung kabayo later on. Pwede din dito magpalit. Tumalon yung kabayo. Inunahan na. Pinapalit yung Reyna. Pag napalit yung Reyna, alam na this. Kasi, dalawa yung pass po niya. Ayan, oh. Oh, hindi pala ito makaka-capture, ha. Kasi, ay, la! Rocks, ayun! Sabaw! Aray ko po, na one piece down. Nasabaw. Alam na ni Magnus to. Sabaw na to. Ay, sabaw na yan kay Magnus. Aasa sa tabla, pero tingnan natin kung kaya niya. Magnus endgame na yan eh. Iba talaga si Magnus, no? Walang lamang-lamang kay Magnus. Pag si Magnus ang nag-chess, yari ka na. Kahit lamang ka pa. Wala na. Bus. Bagsak. Takes. Kinain lang. Tas kakainin din to. Babagsak din yun. Nagkaubos-ubos na. Alright. Check. Okay. Oops. Sugswang mga sir. Tinulak yung pawn. Baka makatabla pa to ha. Hindi po makain kasi dahil may capture dito eh. Okay, tulak. Op, kining mo ba na? Walang check. Okay, libas ang pawn. Pero bumakrak muna. O lumingon muna. Dito lang, wala nang check. Tapos ang labada. Tulak. Ay! Ba't ganun? Nagka-error yung bar ah. Drawish pa daw. Drawish pa daw? Ayan, nadigitan eh. Ayun, masasacrifice. Hala, natabla pa. Rook C6 muna. Ayan na pala oh. Tabla pa to. Wala, tabla to. Tabla. Check, ayan, sacrifice. Pusang gala, natabla pa. May waga talaga yung chess oh. Alam nyo, eto totoo dyan na nangyari. Explain ko lang to. Magnus, believe tayo magaling sa endgame. Pero kung napanood niya yung mga other rounds, nadadali niya sa endgame dahil lamang siya ng oras. Sa pagkakataong ito, yung kalaban niya yung lamang sa oras, completely winning siya, nagbablunder din. So yan yung gusto ko sabihin, na one of the strength kasi talaga ni Magnus, mabilis siyang tumira. Mabilis siyang mag-isip. Pero pag time pressure, kahit na mabilis ka pa, nagkakamali ka din. Sayang, no? Ganda na ng ginawa ni Magnus doon eh. Ganda na ng ginawa, no? Balikan ko lang po yung opening. Ang cute kasi, tingnan mo.
Puro knight yung tinira, no? Astig eh, no? Puro knight yung tinira. Pero lumamang si Magnus eh. Lumamang si Magnus. Winning na eh. Bilisan ko na lang. Ipakita ko lang how to win that game. Kung paano yung pinakamabilis. Kasi one piece up na yan eh. Ayan. Okay. Yung ginawa ni Magnus actually it's more than enough to win. So takes. Yan. Doon. So rook F6 correct. Ganyan. Ayan no. So, pagka A4, King G4, tama. Pagka ganon, Rook A5, check, ganyan, ganon, okay. Knight takes G5, alright. Eto, completely winning na eh. Tama yung King move. Pero dito dapat, itulak mo yung pawn. Ayun. Or Rook A8 daw muna for some reason. Bakit? Para pagkapunta dito, H4. Oh, ang layo na tatakbuhin ng King. Alam niyo ba yung Knight and Rook versus Rook, tabla yan. Ang ibig sabihin, pag napalit to, malaki yung chance sa matabla. Pero hindi mo kasi papalit. So, ano kasing gagawin niya dito? Example, pagka H4, hindi pwedeng gumalaw to, babagsak to, di ba? So, magkiking move lang yan. Let's say, ilapit na lang natin, Rook A4. Ilapit ulit natin. Oh, wala siyang magawa. Rook A3. Ay, hanip na yan Ilapit lang natin. Wala ka namang magawa eh. Knight E4 na. Anong malaking pinagkaiba niyan? Pag nag-king move ka, dito na ito, it's bagsak yung pawn. Wala ka ng problema. Tapos, basic na yan. One piece up plus one up, winning na. Kaso, walang oras din si Magnus. Nakita nyo naman, 5 seconds ang nalabi. Kaya nagkamali. Anyway, ano ang standing after round number 9? Tingnan nyo po. Alright, leading pa rin si Wonder Leon with 8.5. Tas maraming 8 points. Si Magnus, 7.5 eh. Ayan. Ayun, marami sila. Bilisan ko na lang Punta na po ako sa laro kasi magsisimula na yung round number 10 agad. That little mouse, 'cause I'm an albatross.